Hiniling na ng mga kontra sa libing ni dating Pangulong Marcos na ipahukay ang kanyang labi sa libingan ng mga bayani. Pinakakasuhan na rin nila ang pamilya Marcos at ang mga umunoy nakipagkuntsabahan sa libing na isinikreto. Yan naman ang tinutukan ni Mark Salazar. Ang sigaw ng mga kontra sa hero's burial ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, formal lang ipinitisyon sa Korte Suprema ni Albay Representative Edsel Lagman. Premature, minadali at irregular anya ang paglilibing dahil hindi pa raw pinal at pwedeng ipatupad ang desisyon ng Korte Suprema. May 15 araw pa raw ang mga nagpetisyon para maghain ng motion for reconsideration. Pero kahit hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon, agad daw silang nagpadala ng manifestation na maghahain sila ng motion kontra rito. Para hindi raw maging moot ang filing nila ng MR, hiniling nila sa korte na maglabas ulit ng status quo ante order o abisuhan ang mga respondents na huwag munang ilibing si Marcos nang wala pang desisyon sa MR nila. Ang paglilibing daw kay Marcos ay void ab initio o sa simula pa lang ay hindi na valid, kaya dapat bawiin at itama. Ang paghuhukay rin daw ay parang parusa sa respondents dahil sa hindi aniya paggalang sa SC. Hindi rin daw tiyak kung ano ang inilibing nitong Biyernes. Kung matutuloy ang exhumation, dapat daw itong ipa-forensic examination para raw masigurong labi nga yun ni Marcos at hindi wax replica o artifact. Dahil posibleng noon pa raw ay nailibing na sa Batac, Ilocos Norte ang labi ni Marcos. Kalakip din ng petisyon ang hiling na ipakontempt ang mga miyembro ng pamilya Marcos at ang mga pulis at sundalong nagsabuatan umano at nangasiwa sa libing. Naghain din ng mosyon ng grupo ng mga petitioner kontra sa Marcos burial para ipasight in contempt at ipakulong ang pamilya Marcos at kanila umanong mga kakuntsaba. Kung titingnan ninyo yung coverage on television, yung aksyon ng mga Marcoses, para bang sila yung in authority doon sa paglilibing. Nasa control nila yung mga armed forces officers doon. Sa paggawa nilang paglibing, surreptitiously yung na may halatang deliberate na binaliwala nila yung pagkakataon ng court at ng mga parties na mag-file ng reconsideration at pagkakataon ng court na i-review yung kanyang decision. Kung hindi raw iko-contempt ng SC ang mga Marcos, para na rin daw nilang binaliwala at nilabag ang sarili nilang mga patakaran. Magugunit ang lumikha ng galit at mga protesta ang biglaan at isinikretong libing ni Marcos noong Biyernes. 10 araw makalipas ibasura ng Korte Suprema ang petisyon para harangin ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na payagan ng libing ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Gayunman, sabi ng tagapagsalita ng Korte Suprema noong Biyernes, bagaman binigyan ng 15 araw ang mga petitioner na maghain ng motion for reconsideration, walang utos ang Korte para pigilan ang pagpapalibing ni Marcos. Bagamat hindi kasamang inirereklamo ang PNP, dumepensa si PNP Chief Ronald De La Rosa. Wala kami pakialam kung ilibing si Marcos o hindi, kung saan siya ilibing, kailan, paano siya ilibing. Basta ang sa amin lang, pag may gulo, dapat andyan kami to respond. Ang presidente ng Liberal Party na si Senador Kiko Pangilinan maghahain din daw ng mosyon para baligtarin ng korte ang desisyon nito tungkol sa Marcos burial. Kung papayagan nating mabaon sa limot, mababaon sa limot. Kung tayo'y tatahimik na lamang at tatanggapin ito, ayun ang mangyayari. Sa ngayon, bantay sarado ang libingan ng mga bayani. Kasi baka may manggulo or para maayos naman yung management sa loob. May ilang Marcos loyalists na dumating pero hindi pinapasok, gaya ni Lola Florinda. Para sa kanya, paglapastangan sa patay kung muling ipahuhukay si Marcos. Sa ngayon, tuloy ang pagsasaayos sa puntod ni Marcos. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.